Mga kababayan, halina't makinig sa kwento ng tagumpay, pakikibaka, at pagbabago sa mundo ng palakasan. Ito ang istorya ng Women's Olympic Boxing, isang paglalakbay na punong-puno ng laban, hindi lamang sa loob ng ring kundi pati na rin sa labas nito. Bago tayo magsimula, sana ay i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe na rin sa ating channel. Salamat sa inyong suporta. Noong una, hindi pa matagal na panahon ang nakalipas, ang boxing ay isa sa mga huling sport sa Olympics na tinanggap ang mga babaeng atleta. Noon lamang London 2012 Games nagsimula ang mga kababaihan na magsuot ng gloves at lumaban sa Olympic ring. Ngunit kahit noon, limitado ang kanilang pagkakataon. Tatlong weight categories lamang ang binuksan para sa mga babaeng boksingero: flyweight 51 kg, lightweight 60 kg, at middleweight 75 kg. Samantala, ang mga kalalakihan ay may 10 kategorya ng timbang na pinaglalabanan. Ang hindi pantay na trato na ito ay nagpatuloy hanggang sa Rio 2016 Games. Isang mahalagang pagbabago ang nagsimula noong Tokyo 2020 Games, kung saan ang mga kababaihan ay lumaban sa 5 weight categories, kumpara sa 8 kategorya para sa mga kalalakihan. At ngayon sa Paris Olympic, patuloy na nagiging patas ang laban, kung saan ang mga lalaki ay maglalaban sa 7 kategorya at ang mga babae sa 6. Isang patunay ito ng pag-unlad, ngunit ipinapakita rin ito ang matagal ng marginalization ng mga kababaihan sa sport. Bago pa man ang makasaysayang London 2012 Games, isang bagyo ang bumalot sa mundo ng women's boxing. Ang Association Internationale de Boxe Amateur, na ngayon ay kilala bilang International Boxing Association, ay nagmungkahi na ang mga babaeng boksingero ay dapat magsuot ng palda sa ring. Ang pagtutol ay mabilis at mariin. Ang mga babaeng boksingero sa buong mundo ay nagkaisa laban sa makalumang panukalang ito. Pagsapit ng spring ng 2012, ipinahayag na ang mga babaeng atleta ay maaaring pumili sa pagitan ng palda at shorts. Isang maliit ngunit mahalagang tagumpay ito sa laban para sa pagkakapantay-pantay at respeto. Ngayon, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kung ano ang isinusuot ng mga kababaihan, kundi kung sino ang nasa tabi nila at namumuno sa kanila. Malaking issue ang kakulangan ng representasyon ng kababaihan sa coaching at leadership roles sa boxing. Bukod dito, ang sport ay nahaharap sa kakulangan ng pananaliksik ukol sa harassment at sexual abuse na nararanasan ng mga babaeng atleta. Patuloy ang laban para sa kaligtasan, respeto, at pagkakapantay-pantay. Kilalanin natin si Imane Khelif, isang star sa women's amateur boxing mula sa Algeria. May dala siyang silver medal mula sa 2022 World Championship at gold medal mula sa 2022 African Championship. Umabot siya sa quarterfinals sa Tokyo 2020 Olympic Games at may kahangahangang amateur record. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay dumaan sa madilim na yugto nang siya ay maging biktima ng maling akusasyon ukol sa kanyang kasarian. Ang AIBA ay nagdiskwalipika sa kanya mula sa 2023 World Championship, na nagsasabing hindi niya nakamit ang gender eligibility tests, ngunit walang binigay na detalye. Ang kawalan ng kalinawan na ito ay nagpasimula ng tsismis at pang-aabuso sa social media. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa unang Olympic fight sa loob lamang ng 46 segundo, natabunan ng kontrobersya at pagkiling ang kanyang tagumpay. Lumala pa ang sitwasyon ng ang kanyang kalaban, si Angela Carini, ay nagkomento tungkol sa lakas ni Khelif na nagdagdag ng maling mga akusasyon. Ang gender testing sa sports ay may kontrobersyal na kasaysayan, nagsimula noong 1920s. Unang ipinatupad ito upang masiguro na walang lalaking magpapanggap bilang babae para makasali sa women's events. Sa paglipas ng mga dekada, nagbago ang mga pamamaraan at pag-unawa sa gender testing, bagaman maraming nakaraang practice ang itinuturing ngayong hindi tumpak sa medical na aspeto at ethical na depekto. Sa kasalukuyan, ang testosterone testing ang karaniwang ginagamit. Ang mga babaeng atleta na may natural na mataas na antas ng testosterone ay humaharap sa demand na pababain ito sa artipisyal na paraan, partikular na para sa mga trans women at mga babaeng may intersex variations. Walang indikasyon na si Khelif ay apektado ng mga isyong ito, ngunit siya ay nasangkot sa komplikado at madalas na hindi makatarungang sistemang ito. Ang likod ng kwento ni Khelif ay ang patuloy na alitan sa pagitan ng International Boxing Association at ng International Olympic Committee. Tinanggalan ng pagkilala ang International Boxing Association dahil sa mga isyu ng korupsyon at pamamahala. Ang paghawak ng kaso ni Khelif ay nakikita ng marami bilang bahagi ng mas malawak na pakikibaka sa kapangyarihan na may kanyang karera at reputasyon na nadadamay. Ang women's boxing ay nananatiling isang sport na pinamumunuan ng mga kalalakihan, kung saan ang mga babaeng atleta, coaches, referees, at mga leader ay kadalasang nasa laylayan. Ang daan patungo sa pagkakapantay-pantay ay puno ng hamon, ngunit ang espiritu ng tapang at determinasyon na nagpapakilala sa mga boksingero ay nagpapanatiling buhay sa laban.
Sa kwentong ito, ang mga kababaihan, tulad ni Iman Khelif, ay hindi lamang mga atleta, kundi mga simbolo ng mas malaking laban para sa pagkakapantay-pantay, respeto, at katarungan sa sports. Ang kanilang mga istorya ay nagpapaalala sa atin na ang laban ay malayo pa sa katapusan, ngunit bawat hakbang pasulong ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa isang patas na laban. Ano ang inyong masasabi sa sitwasyon ni Iman Khelif? Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa boxing, paano kaya natin siya masusuportahan laban sa mga maling akusasyon at pang-aabuso na kanyang nararanasan? E-comment na yan sa baba at babasahin natin, pero bago yan ay panoorin muna natin ang isa sa mga laban ni Khelif.
Yan muna ang boxing balita natin sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para updated ka kung may bago tayong videos.